tignan natin kung ano yung mga nangyari para dikit-dikit natin yung kwento, yung mga sinasabi ni Paul simula dun sa kanyang sa last two Bible study natin. So nagsimula si Paul na sinasabi niya na talagang nalulungkot siya para sa kanyang mga kababayan. At sinasabi niya, di ba? Dahil nasa kanila, kino-confirm niya na nasa kanila yung mga privileges na binigay sa kanila ng Panginoon. Napakarami niyan. Nasa kanila yung adoption, yung glory, yung covenant, yung mga law na ibinigay sa kanila, yung temple worship, yung mga pangako. Tapos yung mga patriarchs, si Adam, Isaac, Israel, nasa kanila lahat yan. At ang pinaka-importante, nasa kanila yung human ancestry ng Messiah na si Jesus Christ. Pero merong sinabi si Paul dito na pag question dito sa mga nakikinig sa kanya, especially yung mga Hudyo. Nasabi ni Paul na hindi lahat ng descendant ni Israel ay totoong mga Israel. Yung sinabi niya sa verse 13. Ngayon ang question dito, lalo na yung mga nakakarinig or nagbabasa ng mga Hudyo, nag-fail ba yung pangako ng Diyos sa kanila bilang isang bayan? So ang sabi ni Paul, hindi nag-fail. Dahil ang pangako ng Panginoon ay hindi nakabase sa kanilang ancestry or yung natural descent na tinatawag. Hindi nakabase yan sa human effort, tradition at kultura na kinalakihan nila, kundi doon sa sovereign choice ng Panginoon kung sino ang kanyang pipiliin na kanyang maging mga tao o kanyang mga ililigtas. So nagbigay para suportahan yung sinasabi niya, ginamit niyang evidence or illustration si Isaac at si Ismael. Si Ismael ang panganay, pero ang pinili ng ating Panginoon ay si Isaac na pangalawang anak. Tapos ginamit din niyang illustration, si Jacob ang pinili niya kaysa kay Esau. Kasi baka may magtanong or may mag-contest, may mag-object doon kay Isaac over Ishmael. Tama lang na si Isaac ang piliin dahil si Ishmael, anak siya sa labas. Okay, sige, valid yung point. Pero dito sa pangalawang example niya, kambal si Jacob at si Esau. Ang panganay ay si Esau at dapat kung susundin natin o susundin nila yung kultura nila, yung kinagisnan nila, ang dapat na pipiliin ng Diyos ay si Esau. Pero ang pinili ng ating Panginoon ay si Jacob, yung mas bata. At para pagtibayin pa yung sinasabi ni Paul, dinagdagan pa niya. Bago pa man sila ipinanganak at bago pa sila makagawa ng mga bagay, mabuti man yan or masama, ay namili na ang Panginoon at ang pinili nga niya ay si Jacob para ipakita ang election or ang pagpili ay nakadepende sa Diyos, hindi sa kagustuhan or yung tradisyon ng tao or kung ano yung kinagisnan nila. So yan yung sinasabi ni Paul. So pagkatapos niya sabihin to, alam ni Paul na may mag-o-object dito sa kanyang mga sinasabi. Una, ang ina-anticipate ni Paul dito ng objection, is God unjust? Hindi ba makatarungan ang Diyos? Sabi ni Paul, hindi. Just ang ating Panginoon sa lahat ng kanyang ginagawa. Ang sabi niya, ang ginawa niya, example, si Pharaoh. Ang sabi niya, He has mercy on whom He wills and hardens whom He wills. So yan yung sagot niya. So ang sovereignty ng ating Panginoon pagdating sa pagbibigay ng mercy or ng awa at ng judgment ay absolute. Nasa Kanya ang lahat ng kapangyarihan at lahat ng karapatan para gawin kung ano ang Kanyang gusto. Yun ang unang objection. Ang pangalawang objection ngayon na ina-anticipate ni Paul ay nandun sa verse 19. Sabi ni Paul, why does God blame people for not responding? Haven't they simply done what He makes them to do? Bakit pa sisisihin ng Panginoon, ng Diyos, ang mga tao kung hindi sila mag-respond sa Kanya? Hindi ba ginagawa lang naman nila kung ano yung gusto niyang gawin ng mga tao? Yan yung pangalawang objection na ina-anticipate ni Paul. Pero sinagot ni Paul yan, ni-rebuke ni Paul yung ganitong klase ng pag-iisip, yung ganitong klaseng tanong. Ginamit niya, di ba? A clay does not question the potter.
Hindi ko questionin ng lump of clay, ng putik, ang potter kung anong gusto niyang gawin. Nasa kanya lahat ng karapatan. Kung gusto niyang gawin niya yung clay na yan, yung putik na yan bilang vessel for honorable use, ito yung mga bibigyan niya ng mercy or ng awa or yung kanya isi-save. At yung isa, vessel for dishonorable use. Ito naman yung bibigyan niya ng hustisya, ng justice dahil sa kanila mga kasalanan. So walang ah, laging fair ang ating Panginoon sa kanyang mga ginagawa. Yung mga makaka-receive ng kanyang parusa, yung wrath na tinatawag, yung galit, ito ay pagpapataw ng divine justice dahil sa kanilang kasalanan. Actually, yung mga vessel for honorable use, yung mga tao na pinili niya na yan, deserving din lahat sila para dito sa justice na to. Pero mayroong mga kinaawaan ng Diyos at sila yon. Tapos punta tayo doon sa last part, verse 22 to 23. Dito ni-reveal ng ating Panginoon kung ano yung purpose, bakit niya ginagawa ito, yung mga pagpili na to. Ang sabi sa verse 22 at saka sa verse 23, para ipakita ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang glory. Ibig sabihin sa mga bibigyan niya ng awa or yung kanyang mga isa-save. At ang pangalawang reason, para ipakita ang kanyang justice, ang kanyang galit doon sa mga taong nagkasala sa kanya, yung nag-disobey sa kanya. Dito niya ipapakita ang justice at yung kanyang holiness, na kahit kailanman hindi po pwedeng mapunta sa kanyang presensya ang taong makasalanan. So, kung isa-summarize natin to, yung unbelief, yung hindi paniniwala ng Israel, hindi ibig sabihin yun na nag-fail yung pangako ng Diyos sa kanila. Dahil ang salvation ay hindi nakabase sa kanilang ethnicity, sa kanilang privilege, o sa kanilang mga ginagawa, yung pagsunod nila doon sa napakaraming batas na ibinigay sa kanila, kundi doon lang sa sovereign, electing choice at mercy ng ating Panginoon. Yung mercy na yan, libre siyang ibigay kahit niya gugustuhin or i-withdraw or hindi niya ibigay. Yung lahat ng yan ay naaayon sa kanyang purpose at sa kanyang will. So yan, yung mga napag-aralan natin. So na-establish na natin to, yung mga konteksto, yung tema ng chapter 9 kung bakit nandito tayo ngayon. Ngayon, ang gagawin ni Paul dito, parang i-zoom out niya yung kanyang lens. Nakita natin dito, di ba, na ang focus niya ay nasa mga Hudyo, yung mga vessel of mercy that God prepared beforehand for glory. So hindi pala ngayon limited sa mga Hudyo. Itong ano na to, yung vessel of mercy. So makikita natin dito sa verse 24 na kasama pala ang mga Gentiles. So dito sa verse 24 hanggang 29, kukuhanin ni Paul or i-quote ni Paul ang Old Testament prophet na si Hosea at si Isaiah para patunayan na ang lahat ng nangyayari ay naaayon sa plano ng ating Panginoon. So, kung sa tingin ng mga Hudyo, ng mga nakakabasa nito ay problema itong message ni Paul, saka dahil ang daming mga Hudyo ang nag-reject sa Messiah, pero ang daming mga Gentiles na tumanggap dun sa Messiah. Kung inakala nila na problema to is actually ito yung mga prophecies at yung mga plano ng Diyos ay nagkakatotoo na hindi nila nare-realize. So dito na tayo ngayon sa verse 24. So buksan niyo yung mga Bible niyo kung saan kayo comfortable, Tagalog man yan or English. So diretso na tayo. Now, and what if God, wanting to display His wrath, to make His power known, para makilala, malaman yung kanyang kapangyarihan, endured with much patience objects of wrath prepared beforehand for destruction. And what if He did this to make known the riches of His glory on objects of mercy, mga niligtas niya, that He prepared beforehand for glory. Ito, verse 24, on us. So nakita na ngayon kung sino yung mga object of
mercy on us. Sino to mga to? The ones he also called, not only from the Jews but also from the Gentiles. So explicit na ngayon na isinama ni Paul ang mga Gentiles sa mga tinawag ng Diyos para maging parte ng kanyang mga tao, para maging mga anak niya, kanyang mga ililigtas. Ang mga tao ng Diyos ay binubuo ng kanyang mga tinawag. Malinaw dito yan. Hindi kabase sa ancestry, particularly ng mga Hudyo. Yun ang pinangahawakan nila. So ang conclusion ni Paul dito ay ang physical descent or yung ancestry nyo, kayo ay galing kay Abraham, hindi yan nag-guarantee na kayo ay makakasama sa mga tao ng Diyos, yung mga totoong tao ng Diyos. Hindi nga ano yan hindi nga requirement or hindi yan necessary para ikaw ay maging makapapabilang sa mga tao ng Diyos. Yun yung sinasabi ni Paul dito. So yung vessel of mercy, nakita na natin. Sila yung mga tinawag ng Diyos. Binubuo sila ng mga Hudyo at yung mga Gentiles. So nakikita natin dito, no, yung pagsama ng mga Gentiles dito sa mga Hudyo bilang mga tao ng Diyos, parang meron na silang ano ngayon, may equal footing na sila sa harap ng Diyos. Ano na sila, parang balanse sila, wala nakakaangat, wala nakakababa. Ibig sabihin, ito ay hindi parang plan B ng ating Panginoon. Ito yung intensyon ng Diyos noon pa man. Hindi lang ang mga tao ng Diyos ay hindi lang bubuuin ng mga Hudyo, kundi isasama ng Diyos ang mga hindi Hudyo or yung mga Gentiles. Ngayon, para back upan ni Paul itong mga sinasabi niya na to, ito nga, i-quote niya si Prophet Hosea. So, ang pag-quote niya dito kay Hosea, sabi niya ni Hosea, I will call not my people, and she who is unloved, beloved. And it will be in the place where they were told, you are not my people. There they will be called sons of the living God. So, maraming daang taon bago pa pinanganak si Jesus Christ, sinabi na ng Diyos kay Hosea yung intensyon niya na isama ang mga Gentiles sa kanyang pamilya para mapabilang sa kanyang mga tao. Pagkatapos i-reject ng mga Hudyo ang plano ng Diyos. So sinabi na ng Diyos yan kay Hosea. Kaya hindi na-surprise ang ating Panginoon sa pag-reject ng mga Hudyo kay Jesus Christ o doon sa plano niya. Ang buong akala ng bayan ng Israel or ng mga Hudyo na tanging sila lang ang mga taong pinili ng Diyos dahil sa kanilang ancestry at dahil nasa kanila ipinagkatiwala ang mga law, ang mga batas. Pero ang plano ng Diyos ay hindi lang i-save ang mga Hudyo. Dahil isasama ng Diyos ang mga tao na galing sa ibang bansa. So yan ang plano talaga ng Diyos. So yung pagsama ng Panginoon sa ibang lahi, makikita natin yung kanyang divine mercy na ibinibigay niya hindi lamang sa mga Hudyo kundi sa lahat ng tao na naaayon lang sa kanyang mercy at sa kanyang sovereign will. At hindi nag-ooperate, hindi kumikilos ang Diyos na ayon sa standard ng tao. Yan lagi dapat nating isipin dahil napakaraming objection ng mga tao dito sa mga nakasulat sa scripture. Dahil tinitignan nila ang mga nakasulat sa scripture doon sa konteksto na meron tayo ngayon. Nakukuha nyo, hindi doon sa lens ng ating Panginoon. So dito ngayon sa verse 27 to 29, i-quote naman niya si Isaiah. So ginamit ni Paul si Hosea para ipakita na ang awa ng Diyos ay parang malawak, hindi lang nakalimited sa mga Gentiles. Ngayon gagamitin niya si Isaiah para ipakita na ang hustisya ng Diyos ay hindi selective.
na kahit ang mga pinili ng tao, itong mga Israelites, ay hindi ligtas. Hindi sila special. Applicable din sa kanila ang justice ng Diyos. Basahin natin 27 to 29. But Isaiah cries out concerning Israel. Sabi ni Isaiah, though the number of Israelites is like the sand of the sea, napakarami nila, only a remnant will be saved. Ito ay malinaw, nakita natin. Only a remnant will be saved. Since the Lord will execute His sentence completely and decisively on the earth. And just as Isaiah predicted, if the Lord of armies had not left us offspring or mga anak, we would have become like Sodom and we would have been made like Gomorrah. So, nakita natin na kahit napakarami ng mga Israelites, sabi niya dito, like the sand of the sea, only a remnant will be saved. Kakaunti lang ang masasave sa kanila. Warning to ni Isaiah, yung judgment sa bayan ng Israel na sinabi niya tanging kakaunti lang ang magsusurvive or yung maliligtas sa kanila. Kung matatandaan nyo nung pinag-aralan natin ng Revelations, di ba? Kakaunti lang, remnant lang talaga ang masasave pagdating ng end times. So ang resulta nito, yung mga pinagsasabi ni Paul, yung unbelief, ito inuulit ni Paul dito, yung unbelief ng Israel ay hindi ebidensya na nag-fail ang salita ng Diyos. Ebidensya lang yan na ang Diyos ay tinutupad ang kanyang mga sinasabi or kung ano yung nakaplano. So kung babalikan natin yung original point ng chapter na to, yung tema ng chapter 9, papaano natin malalaman na natuto pa rin ng Diyos ang kanyang mga sinabi o ang kanyang mga pangako. Kasi para nakita natin dito na hindi niya tinupad yung mga sinabi niya, yung pangako niya dito sa bayan ng Israel. Pero ang problema sa tanong na yan, medyo mali yung pagkaka-construct ng question. Kasi may misconception. Ini-equate nila na ang ethnic Israel ay equal dun sa spiritual Israel, which is ang sabi ni Paul ay magkaiba. Hindi sila magkaparehas. Di ba sinabi nga niya, not all who are descended from Israel are Israel. So dito sa verses 30 hanggang 33, papaliwanag ni Paul kung bakit lumiit yung bilang ng mga Israelites na masasave, kung bakit remnant lang ang maliligtas. So tingnan natin verse 30 hanggang 33. So may question. Ngayon, what should we say din? Anong sasabihin natin ngayon? Yung mga Gentiles who did not pursue righteousness, they have obtained righteousness. Namely, the righteousness that comes from faith. By faith. So, ang gospel ay pinipreach yan ng mga apostles sa mga disciples. Hindi lang sa mga Hudyo, kundi sa mga Gentiles. So sa lahat ng tao, ipinipreach yan. Pero kung mapapansin nyo, dito sa pag-aaral natin, nakikita natin, mas tinatanggap ng mga Gentiles ang message of salvation or ang gospel kumpara sa mga Hudyo. Bakit kaya? Makikita natin ano ba ang meron ang mga Hudyo na wala ang mga Gentiles. Ang mga Gentiles, wala silang sinusunod na law. Hindi nila alam yan. Baka nga hindi nila alam kung sino si Yahweh or ang totoong Diyos. At hindi sila nagsusumika para maging righteous sa harap ng Diyos. Hindi nila ginagawa yan. Pero sila pa yung nakakuha ng righteousness. So bakit? Ito yung sagot. Dahil lumalapit sila sa Diyos sa pamamagitan ng faith. Dahil walang mawawala sa kanila di ba? Wala sa kanila yung mga ibinigay na napakaraming law para sundin.
So sa kanila, nung ipinreach sa kanila yung gospel, plain and simple, tinanggap nila. Lumapit sila. So kaya sila naligtas. Kaya marami sa kanila ang tumatanggap doon sa gospel. So kung i-contrast natin yan, dito naman sa mga Hudyo, verse 31. But Israel, pursuing the law of righteousness. Tingnan nyo, the law of righteousness, pamamagitan ng pagsunod sa napakaraming batas, has not achieved the righteousness of the law. Sinusubukan talaga nila na makuha yung righteousness na yan sa pagsunod sa napakaraming law. Ang problema, hindi nila kailanman ma-obtain or makukuha yung righteousness na yan sa pagsunod sa mga law. Mali ang kanilang pagkakaintindi dito sa righteousness na to. Ang iniakala nila, makukuha nila ang righteousness na yan sa pagsunod sa napakaraming batas na ibinigay sa kanila. Ngayon, kung hindi nila ma-perfect ang mga batas na yan, anong magiging consequence nun? Hindi sila po pwedeng tanggapin ng Diyos. Ang kailangan ng Diyos ay perfection. Kung itong way na to ang gusto mong sundan, imbis na sa faith kay Jesus Christ, kailangan mong lahat yan ay sundin. Hindi mo dapat i-break kahit isa sa mga law na yan. Dahil ang inire-require ko sa inyo ay perfection. Ito ang dahilan. Kaya hindi nila ma-achieve itong righteousness na to. So bakit? 'Di ba? Bakit? Why is that? Because they did not pursue it by faith. As if it were by works. Ito na naman, ito yung tema, 'di ba? Salvation is always by faith and not by works. Ito yung makita nating tema dito sa pag-aaral natin dito sa Romans. Kung gusto nyo na makita yung ibang sinulat ni Paul, punta kayo, basahin nyo, maiksi lang yung Book of Galatians. Parang ito yung nagko-complement dito sa Book of Romans, yung Book of Galatians. So bakit? Sabi dito, because they did not pursue it by faith, but as if it were by works. They stumbled over the stumbling stone. So sa halip na aminin nila na hindi nila kayang sundin ang lahat ng batas na ibinigay sa kanila, nagpupumilit pa rin sila. Matigas ang ulo nila. Nagfe-fail sila, kaya nga napakarami araw-araw, di ba? Nagbibigay sila ng sin offering sa temple. Araw-araw yun. Ibig sabihin, araw-araw nagkakasala ang tao. Hindi nila ma-perfect. Malalaman mo lang na na-perfect ng mga Hudyo ang batas na yan kung wala nang pupunta sa temple para mag-offer ng mga hayop, sin offering. Pero hindi nila kailanman mape-perfect yan. So matigas pa rin ang ulo nila. Pinagpapatuloy pa rin nila. Gusto nilang makamit, gusto nilang makuha yung righteousness na yan sa pagsunod nila, sa paggawa nila dito sa law. Hindi naman natin sila masisisi dahil yung kanila namang goal ay napaka-noble. Gusto nilang ma-obtain yung righteousness na standard ng ating Panginoon. Pero nga, they are trying to achieve it the wrong way. Yung pagsunod nila sa napakaraming batas na yan, 613 law ang kailangan nilang sundin perfectly. So wag niyo nang tignan yung 603. Pumunta na lang sila doon sa 10 commandments. Sigurado bagsak agad. Isa lang doon. Yung commandment number 1, love your God with all your heart, soul, di ba? You shouldn't have any other God. Bagsak agad sila. Committing adultery, committing lies. So hindi nila mapa-perfect, kaya napaka-imposible na makuha nila yung righteousness na yan. Kaya karamihan sa kanila, mas naging dedicated sila dito sa pagsunod sa mga batas na to kesa sa relasyon nila sa Diyos. Ang iniisip nila na pag sinunod nila lahat ng law na yan, tatanggapin sila ng Diyos.
Pero hindi kailanman natin masusuhulan ng Diyos or mauobliga ang Diyos na ibigay sa kanila yung righteousness na yon or sa atin ang righteousness na yon dahil ginagawa natin to A, B, C, D, E. Malinaw na sa atin yun kanina kung sino ang mga tao ng Diyos, kung sino ang kanyang mga pinili. Hindi dahil sa kung ano pa mang mga factors. Kung anong nakita sa atin, napakabait natin, matulungin tayo, nagsisimba tayo twice a week, thrice a week. So hindi yun ang basihan ng ating Panginoon, di ba? Ang hindi nakikita nitong mga Hudyo na to, na doon sa kanilang scripture, kung binabasa talaga nila yan, at kung naintindihan nila sa Old Testament, ay tinuturo na yung salvation by faith at hindi ang human effort na ipinunto na ni Paul dito sa Romans. Kaya ang daming kino-quote ni Paul dito, di ba? Na Old Testament passages. Pumupunta siya dun sa mga prophets para ipakita sa kanila, hindi bago itong sinasabi ko sa inyo. Nandun yan sa Torah, dun sa Old Testament. Kaya huwag kayong ma-surprise. Hindi ito bago. Kaya ang resulta, dahil sa pagsunod nga nila dito, sa pagpumilit nila na sundin itong mga Old Testament laws and regulation, ano nangyari? They stumbled, natisod sila doon sa isang maliit na bato, a stumbling stone. Sino yung stumbling stone na yan? Si Jesus Christ. Si Jesus Christ ang taong hindi nila ini-expect na darating. Kaya naman, na-miss nila. Hindi nila pinansin na dumating na pala ang kanilang Messiah. So sa kanilang pag-reject, dahil na-miss nila ang kanilang Messiah, na-miss din nila ang tanging daan para sa kanilang salvation. Ano ba ang ini-expect ng mga Hudyo na darating na Messiah? Ang ini-expect nila, pinag-aralan natin to, di ba, paulit-ulit, conquering Messiah. Ang Messiah na magbibigay ng peace sa Israel. Yan ang hinihintay nila. Kaya nga, kahit tignan nyo ngayon, no, yung mga Messianic Jews, yung mga Hudyo na mga naging Christians, na ini-interview nila yung mga kababayan nila, mga Hudyo. Makikita nyo kung ano yung sagot ng mga Hudyo nung time Jesus Christ, ganun pa rin ang kanilang mga sagot. Ganun pa rin ang kanilang mga katwiran. Walang nagbago. Natitisod pa rin sila kay Jesus Christ. Nasabi nila, kung si Jesus Christ talaga ang Messiah, bakit andito pa rin kami? Bakit wala kaming peace? Bakit napakarami pa rin na against sa amin, na kumakalaban sa amin kahit wala kaming ginagawa? Hindi yan ang Messiah na ini-expect namin. Kaya patuloy pa rin silang naghihintay na darating yung Messiah na yan. Kung natandaan nyo, kung babalikan natin yung pinag-aralan natin sa Revelation, di ba? Yung Antichrist, siya ang mag-unite sa lahat ng religion. Siya ang magbibigay ng peace sa Israel at sa mga kapitbahay niya, yung mga M. Yan ngayon ang iisipin nila ng mga Hudyo na kanilang Messiah. Pero yung mga Hudyo na mga naging Christian, titingnan nyo sila, napakalinaw na ang tawag dito, na pagtatagpi-tagpi nila yung mga sinasabi sa Old Testament at yung mga nandito sa New Testament. Napakalinaw sa kanila. Kaya makita natin dito na stumbling block talaga si Jesus Christ sa mga, hindi lang sa mga Hudyo, kundi dun sa mga tao na matataas ang pride, na mas gugustuhin pa nilang ma-recognize sila ng Diyos dahil sa kanilang mga good works, sa kanilang mga ginagawa, sa halip na magtiwala sila doon sa ginawa ni Jesus Christ. Mas pinangahawakan nila ang kanilang mga ginagawa na mare-recognize yun. Maraming tao hanggang ngayon ang mga natitisod kay Jesus Christ dahil sa dala niyang message, salvation by faith alone. Para sa kanila, nonsense. Hindi nila makuha yung logic na masisave ka pag nagtiwala ka kay Jesus Christ. Yun lang.
Paano naman yung ginagawa ko, yung paghihirap ko, yung mga paggawa ko na mabuti? Lahat halos ng religion yan. INC, yung mga M, Katoliko, Jehovah's Witnesses, Mormons, Buddhism, Hinduism, Sikhism, lahat yan. Ano ang common sa kanila? Salvation by works. Hindi nila isasantabi ang kanilang mga good works para iharap sa Diyos. Sasabihin nila, ito yung mga ginawa ko. Ito, naging mabuti ako. Para ibinabribe nila ang ating Panginoon. Ito, ginawa ko naman to, bakit hindi mo ko papapasukin? Kabaligtaran ng isang totoong mga Christian. Na pagharap ng isang Christian sa harap ng Diyos, bakit kita natatanggapin, papapasukin? Dahil makasalanan ako. Wala akong kakayahan para iligtas ang sarili ko. Pero dahil sabi ni Jesus Christ, kung sino ang maniwala sa Kanya, magtiwala sa Kanya. There is forgiveness of sin. Magkakaroon ako ng reconciliation sa Diyos Ama. Magja-justify ako sa Kanyang harap. Yun ang pinangahawakan ng isang Kristiyano sa pagharap niya sa Diyos. Tanging ang mga natapos na gawa ng ating Panginoon, Jesus Christ, ang Kanyang ipagyayabang, ang Kanyang ihaharap, hindi ang Kanyang mga good works. Dahil ang Kanyang mga good works ay walang silbi pag iharap mo yan sa ating Panginoon. Yan ang kaibahan natin ng mga naniniwala by faith doon sa mga naniniwala na ang kanilang salvation ay kasama ang kanilang good works. Ang ating good works ay bunga yan ng ating salvation. Hindi yan means of salvation. Yun ang kaibahan natin. Sila, mas gugustuhin nila na talaga magpakahirap na gawin ang lahat ng yan tulad ng mga Hudyo para makarating sila sa langit. Kung hindi nila kaya yan, ini-expect nila na para magiging lenient ang ating Panginoon na simply parang anong tawag dito? Yung overlook ng ating Panginoon yung kanilang ibang mga kasalanan, which is hindi po pwedeng gawin ng Diyos dahil against yon sa kanyang nature, which is just. Ang ine-expect nila, mas mangibabaw yung pagiging loving and merciful ng ating Panginoon at i-compromise niya ang kanyang hustisya, ang kanyang holiness, which is hindi mangyayari yun. So ano pa? Bakit nagiging stumbling stone ang ating Panginoon si Jesus Christ sa mga tao? Dahil sa values, sa mga turo ng ating Panginoon ni Jesus Christ na opposite sa ating mga kinalakihan or yung mga itinuturo ng mundo. Ano yung mga yan? Dati malinaw. Halimbawa, homosexuality, 'di ba? Homosexual acts, bawal 'yan. Dati hindi nga pwedeng pag-usapan yan dati, pero ngayon tignan nyo. Yan ang ginagamit ng kalaban para in opposition to the gospel. Sa kanila, ang pinupunto nila, yung pagiging labing ng Diyos. Yun lang ang kanila nakikita. Hindi nila nakikita yung pagiging just and holy ng ating Panginoon. So maraming nag-stumble o natitisod kay Jesus Christ dahil mas ang pinangahawakan nila yung values na shinape ng culture at ng society natin ngayon. Pag sinabi na may nagsabi sa kanila na isang Christian o isang pastor na hindi ito yung sinasabi ng ating Panginoon, hindi, outdated na yan. Bible na yan, napakatanda na yan, nag-i-evolve ang ating culture, nag-i-evolve ang ating society. So dapat sumunod ang Bible sa evolution ng society, which is hindi po pwede. Ano bang sabi sa scripture? God is the same. Di ba? Past, present, and future, hindi siya nagbabago. So ang kanyang salita ay hindi pwedeng magbago dahil nagbago ang society. Dapat ang society ang mag-adjust para sumunod dun sa mga sinasabi ng ating Diyos kung talaga naniniwala sila. Pero ang kadalasan nangyayari ngayon ay gusto nilang gawin na magbago ang sinasabi ng Diyos para mag-conform sa kanilang lifestyle. Which is may mga gumawa na niyan.
ang sino ba to? Yung Jehovah's Witness, meron silang sariling Bible. Pag hindi nagko-conform doon sa kanilang paniniwala, papalitan nila yung mga wording sa Bible. Yan ang ginagawa nila. Tapos dito naman sa mga LGBT, meron silang ginawang Bible. Hindi ko alam kung ano na yun eh. Di ba meron tayong King James, New King James. Sa kanila, Queen James yata. Meron pang iba na kung makikita nila doon kung ang ina-address ay homosexuality, tatanggalin nila yon. Aalisin nila ang lahat yon. So magko-conform ng ito, sabi sa Bible, hindi naman mali ang maging homosexual, bisexual para mag-conform ang scripture sa kanila. Ito ang ginagawa. Pero kung babalikan natin kung ano talagang sinasabi ng Diyos, makikita natin yung malaking kaibahan. Nangyayari yan dahil ang hinihingi sa atin ng Panginoon, di ba? Humility, maging humble ka. Ma-realize mo na ikaw ay spiritually bankrupt. Wala kang ihaharap sa ating Panginoon. Pero ang problema, maraming tao ang ayaw nilang i-humble yung sarili nila. Di ba? Nire-require sa atin maging obedient tayo. Marami ang tumatanggi, di sumusunod. Kaya sinasabi dito, the stone has caused them to stumble. Natitisod talaga sila. Dahil nako-call out sila, na-highlight yung kanilang mga ginagawang mali. So sa verse 33, tutuloy natin yan. As it is written, kay Isaiah ulit to. Look, I am putting a stone in Zion to stumble over and a rock to trip over. So kakatisuran talaga. And the one who believes on him, sa rock na to, sa bato na to, will not be put to shame. So sino to? Nakita na kanina sa verse 32, Jesus Christ to. So marami talaga ang natitisod kay Jesus Christ. Doon sa mga tao na naniniwala sa kanya by faith, so ini-embrace nila itong bato na to, nakatitisuran. At na-obtain nga nila, nakukuha nila yung righteousness. Pero sa mga tao nagre-rely sa kanilang sarili, sa kanilang works-based righteousness, sila yung mga natitisod. So ito, pinaliwanag ni Paul. Ito na yung paliwanag ni Paul, di ba? Kung bakit lumiit yung bilang ng mga Hudyo na masisave. Pinaliwanag na niya dahil ang mga Hudyo ay ina-approach ito sa pamamagitan ng works of the law. Pero ang problema, tingnan natin, para maging righteous sila, wala silang pagod na, sige, sundin natin to para maging righteous tayo, para mawala yung kasalanan natin. Pero dito pa lang sa Ecclesiastes, tingnan natin, sabi ng writer ng Ecclesiastes, there is certainly no one righteous on earth who does good and never sins. Balikan natin, sabi ni Paul sa chapter 3, for all, hindi some, all have sinned and fall short of the glory of God. So walang makaka-obtain ng righteousness na to kung susundin natin. Kung pipilitin ng tao na gawin sa mga Hudyo, itong mga law na to, at sa mga hindi naman Hudyo, yung mag-rely sila sa kanilang good works. So sana naging malinaw sa atin yan, no? So sa pagtatapos natin, balikan natin to, yung question na to. If the Messiah has come and most Jews have rejected him while Gentiles are streaming in or coming in, hasn't God's word to Israel failed? Ito yung main theme ng ating pinag-aaralan ngayon. Nag-fail ba? Binrake ba ng ating Panginoon ang kanyang pangako sa Israel? Ang sagot ni Paul dyan ay no. Hindi po pwedeng mabali or hindi sundin ng Panginoon ang kanyang mga sinabi. So ang plano ng Panginoon nakita natin dito. Isa-isahin natin.
kung bakit hindi nag-fail. So God always plan to have mercy on whomever He wills. Hindi bagong concept yan. Sinasabi ni Paul. God always said He would save only a remnant of Israel. Na-establish natin yan. Dito kay Hosea. God always said that Gentiles will be included by faith. God always warned that self-reliant pursuit of righteousness by works would cause Israel to stumble over the Messiah. So walang nagbago sa plano ng ating Panginoon. Kung ano yung pinangako niya sa Israel ay kanyang tinutupad. So promise keeper ang ating Panginoon. So dito nagtatapos ang ating chapter 9. So let us pray. Heavenly Father, Lord God, we thank you sa inyo pong pagsama sa amin sa aming Bible study dito po sa Romans chapter 9. Sana po ay i-remind nyo kami sa lahat po ng aming napag-aralan at mapagtagni-tagni po namin ang mga message na inyo po binigay sa pamamagitan ni Apostle Paul dito po sa Book of Romans. Maraming salamat Lord at lahat po ito ay aming dalangin at papuri sa inyo sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen.